Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. At bigyan rin nating papugay ang ating mahal na Berhen, ang ina ng Diyos. Palakpakan po natin ang mahal natin na ina, si Santa Maria, ina ng Diyos. Ngayon ay bagong taon. Kaya isang mapagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Pakisabi sa mga katabi nyo, Happy New Year! Nakakalungkot ko minsan na may mga pangyayari sa bagong taon na kuminsan may mga sakuna, may mga naputukan. Lalo na yung narinig ko na isang batang 4 anyos lang, ang kanyang mga daliri sa kanang kamay pa naman ay naputol dahil nagpapaputok ng paputok na malakas. Ang ilan sa atin, hindi tayo nakatulog ng maigi dahil sa putukan. Gastos lang yan, ingay lang yan, wala namang tunay na kabuluhan, magdala pa ng mga aksidente. Bakit kaya hinayaan natin na ganyan? Mayroon naman tayong ibang paraan sa pagpupurit, pagpupugay at sa ating pagtanggap sa unang araw ng bagong taon. At walang iba ang panalangin. Lalo higit na kapag ngayong bagong taon na atin pong ginugunita sa kapistahan ang mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, mas maigi na manalangin tayo kaysa mag-iingay o magpapaputok na kung minsan ito'y nagdulot ng sunog. Nagsunog sa Las Piñas, nagsunog sa kahit saan. At saan mauwi ang mga gitong mga pangyayari kapag tayo ay pabaya sa ating tinatawag na kultura ng ingay, culture of noise. At ang simula naman ng kulturang Pilipina o tinatawag na Philippine culture, hindi kultura ng ingay. Ang sa atin, kapag tingnan natin yung mga tinatawag nating mga IPs o indigenous peoples, no? Ang kanilang mga paraan ay sa tahimik. Ibig sabihin, simula't-simula pa, mulat sa Paul, nasa kultura natin ang katahimikan. Pero, saan kaya din nakuha itong mag-ingay tayo tuwing bagong taon? At siguro alam nyo na, hindi ko na sasabihin dahil alam ninyong lahat. At kung maputukan man ng isa sa inyo, madala man sa ospital o mamatay, alam ninyo kung bakit nangyari na ganon. Hindi ko sinisisi mga magulang. Sinisisi ko ang nangangalakal na mga paputok. Dito po sa ating araw ngayon, na unang araw ng taon 2024, 2024, tayo po ay magnilay-nilay tungkol sa mahal na Birhen Maria. Sa konteksto ng ating tema sa ating translasyon o sa ating Nazareno 2024, na ang tema po natin, ibig naming makita si Jesus. Ito po ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 12, verso 21, na sa original na pagkasulat sa Koinoko na Grigo ay Telomen ton ison iden. Iden, gustong makita. Na maganda naman ang pagkasulat nito sa Latin. Bulomos iesom videri. Pero kapag tingnan po natin sa Hebreo, dahil Hebreo po ang ating Panginoon, ang salita pong dapat sabihin dito ay ang salitang lerot. Lerot, ibig sabihin gustong makita. Ang gusto nating makita ang Panginoon sapagkat hindi po dahil makita natin ang kanyang magandang mukha, ang kanyang magandang damit, o kung ano man ang kakaiba sa gusto nating makita. Ang ating pagnanais na makita siya ay hindi pa sa physical na anyo o tinatawag na mapang-ibabaw na
na imahe na makikita natin. Ang tunay na hinahanap-hanap natin ay ang esensyal o ang esensya ng Diyos na siyang makapawi ng pinakamalalim na pagkauhaw ng ating mga kaluluwa. Dahil ito'y naglikha na sa kaibuturan ng ating pagkatao, ang napakalalim na puwang na kahit anumang ilagay natin sa puwang sa kaibuturan ng ating sarili, mga damdamin, mga adikain, mga gusto natin, mga kinumalingan natin, hindi ito mapupuno sapagkat ang tunay na makapagpapawi, ang tunay na makapuno ay ang presensya ng Diyos at walang iba kundi ang salita ng Diyos ng katawang tao, ang ating Poong Hesus Nazareno. Ang ating, ulitin ko po, ang ating Poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Poong Hesus Nazareno sapagkat dahil sa Kanya, nakatanggap po tayo ng biyaya. Gusto nyo ba na makatanggap uli ng biyaya ngayong taon 2024 sa Poong Hesus Nazareno? Amen? Palakpakan pa natin ng malakas upang tayo makatanggap ng biyaya sa ating Poong Hesus Nazareno. Nawa, dahil nakausad na ang ating ekonomiya, tayo ay nakausad na rin ng konti kahit na bumagsak tayo't nakadapa dahil yung mga nakaraang pamalaan ay walang ginagawa na maayos. Pero ngayon, parang maayos-ayos ng konti. Naway, lalo pa tayong umunlad sa tulong ng ating Poong Hesus Nazareno at sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria, tayo tulungan ng ating Panginoon na itong hinahangad natin na sinasabi ko uli na sa malalim na puwang ng ating mga puso ay mapupuno nawa at ang presensya niya ay siyang tunay na liwanag at gabay ng ating buhay upang tayo maglalakad ng matuwid ngayong taon 2024. Lalo na, at ito kong sabihin sa inyo, delikado po, West Philippine Sea. Hindi ko na po i-explain. Delikado po ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Mayroon pong pinaghandaan dyan. Kaya ipanalangin natin na hindi magkagulo. Dahil marami pong geopolitical na mga proseso na mauwi sa gulo. Kaya ipagdasalan po natin dahil kapag magkagulo, kawawa ang ating bansa na maliit lang at nakabangon na ng konti pagkatapos ng COVID-19, darating ang gulo. Maitulad po tayo sa ibang mga bansa na nagkakagulo ngayon dahil sa mga kawalan ng kapayapaan. Ang atin pong hinahangad, ang nauhaw po tayong lahat, nangangailangan po tayo ng kapayapaan. Kaya ngayon ay araw o pangdaigdigang araw ng ating panalangin para sa kapayapaan. At sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, naway masumpungan na po natin ang mga paraan ng shalom. Shalom o sa salitang Griego, Irene, o lagi nating binabati sa panahon ng misa, ang peace, ang kapayapaan, ay darating na sa atin. Sapagkat ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, verso 17, Idontis di ignorisan. Nakita po namin at naipahayag. Nakita na po natin ang ating Panginoong Hesus at anong ating ipahayag? Kapayapaan. Kapayapaan sa kapanatagan sa kalaliman ng ating mga puso. Kapayapaan sa ating mga pamilya sapagkat naging responsable na at may katapatan na ang tatay at ang nanay dahil nagmamahala na ang mga magulang sa kanilang mga anak dahil na pagpala na po tayo ng Panginoong Diyos. Kaya yung unang pagbasa natin mula sa Aklat ng Numero, Kapitulo 6, verso 22, tinuturuan tayo ng Panginoon
kung paano pagpalain ang isa't isa. At dapat lamang, sapagkat sinasabi sa ating salmo ngayon, Salmo 66, na tayo'y pinagpala na ng Panginoon. At dahil pinagpala tayo ng Panginoon, dapat mahinahon tayo, magkaroon tayo ng pagkabuklod sa tahanan, pagkabuklod sa sambayanan, pagkabuklod sa bansa, upang atin pong maiwasan yung pagkawatak-watak at mga hidwaan na siyang maging mitsa sa pagputok ng kawalan ng pag-unawaan at pagkahati-hati at pagkawatak-watak. Kaya tama yung sinasabi ng mahal na Birhen Maria. Ano pong kanyang ginawa? Sa atin pong Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 2, versikulo 19, napakaganda po itong ginawa ni Santa Maria. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Maganda pa sa original na pagkasulat. Dahil ang pagkasulat nito, Maria Simitray ta remita tauta inti kardia puso. Kung iano natin na sumasaloob sa puso ng mahal na Birhen Maria at kanya pong pinagbulay-bulay ng malaliman. Ito ang pagkaroon ng kapayapaan. Kaya maganda yung pagkasabi rin sa Latin, Maria conservabat omnia verbo. Pagkatapos ang ginawa niya, conferens in cordi suo. Conference, pinalalim niya sa loob ng puso niya. Kaya tama lamang na tawagin natin ang mahal na Birhen na tunay na ina natin. Dahil siya yung nagpapalalim at nagbigay kabuluhan ng ating buhay. Pero alam nyo, matagal po natanggap na si Santa Maria ay nagiging ina ng Diyos. Pero noong konsilyo ng Ephesus in the year 431, nagkaroon ng doktrina na tinatawag na Theotokos. Mula sa dalawang salita, Theos, Diyos, Tokos, nagdadala. Na ibig sabihin, naging ina na ang mahal na Birhen Maria. Pero noong 1964, sa Konsilyo Vaticano II, Vatican Council II, nagkaroon ng dokumento ang simbahan na tinatawag na konstitusyon ng simbahan, Lumen Gentium. Lumen ay liwanag, Gentium, isang katauhan. Ito yung konstitusyon ng simbahan sa Kapitulo 8 at nagsabi, ang mahal na Birhen ay Mater Dei, ina ng Diyos. At dahil sa pagkaina niya, tayo pong lahat ay maging anak. At hindi lang ordinaryo na anak, sapagkat sinasabi ngayon sa ating pangalawang pagbasa na tayo ay tagapagmana dahil mga anak tayo na malaya sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay nakiisa sa mahal na Birhen Maria, dapat kilanlin natin na kasama natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kamanlalakbay siya sa panahon ng ating mga paghihirap at pinagdaanan sa buhay at mga pagsubok sa buhay. Kasama natin siya sa lahat ng ating tagumpay. Liwanag natin siya kung tayo nalilito at nasa karimlan. Tagapagbigay lakas siya sa atin sa panahon ng ating mga kahinaan at karupukan. Pero higit sa lahat, sa panahon na tayo'y napalayo sa Kanya, hinahanap-hanap tayo ng Panginoon. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. At salamat sa mahal na Birhen, sumasa atin ang tagapagbigay lakas, saysay, buhay at liwanag na ating buhay. Walang iba kundi ang ating poong Hesus Nazareno. Maniwala po kayo sa akin. Dito sa Quiapo, isa na po ako sa nakatanggap ng mga himala ng Panginoon. At siguro kayong lahat din nakaranas na mayroon kayo nakilala na nagbigay himala ang Panginoon. Pasalamatan natin ang ating pong Hesus Nazareno dahil hindi po siya nagkukulang sa pag-ibig sa ating lahat. Hindi po siya lumayo
sa atin. Hindi po tayo iniwanan ng Pong Hesus Nazareno, gaano man tayo kahina. Kaya huhugot tayo ng lakas sa Kanya. Kakapit tayo ng higpit sa Kanya upang ating may payag na mahal natin ang ating Panginoong Hesus at ang ating panalangin gawin natin sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Amen? Purihin natin ng Diyos.